Para sa mga international law expert, maayos at tuwiran ang paglalahad ng kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa nagdaang 2 araw ng confirmation of charges hearing sa International Criminal Court. Para himayin yan, magkakasama natin si Attorney Romel Bagares, Professor of International Law. Magandang tanghali po sa inyo, Attorney. Salamat po sa oras. Magandang tanghali ko, Cheryl, at sa lahat ng mga nanonood at nakikinig. Attorney, mas paintindi natin sa ating mga kababayan itong nangyayari pong confirmation of hearings. Attorney, ano ba yung nakita ninyong pinakamabigat na ebidensyang nailhad laban kay dating Pangulong Duterte? Sa aking palagay, yung memorandum circular ng PNP, no, patungkol sa Oplan Double Barrel. Ito kasi yung tingin ko smoking gun dahil merong written policy at malinaw na inilahad ng prosecutor, may salita doon na very controversial, neutralized, ano? At sabi ng prosecutor, walang duda na ibig sabihin nito ay patayin ang mga suspects kahit na walang due process, ano? Kasi merong kaso nangyari noon sa ICC noong 2018, halos kapareho nito, sitting head of state ng Cote d'Ivoire. Ganun din ang allegation, mayroong mga sinabi na in a series of speeches, nagkaroon ng confirmation of charges, pero pagdating sa trial na acquit dahil sa hindi napatunayan ng prosecution yung common plan. Ito yung kaso ni Cote d'Ivoire head of state dati, presidente ng Cote d'Ivoire, si Laurent Gbagbo, ano? So yung multo ng kaso na yun, alam ng prosecution yun. Kaya dito sa kasong ito, pinakita nila hindi lamang mga speeches and statements ng dating Pangulo na napakarami. Kung hindi, mayroon talagang common plan at nakapaloob ito sa isang written policy. At yung mga tao na nagsimula sa panahon pa lang nung si Duterte ang mayor ng Davao City, sila din yung mga pinaupo sa importanteng opisina sa gobyerno, DOJ, PDEA, NBI, PNP, no? Para ipalaganap itong common policy. So ito yung tingin ko pinakabuod ng merits case, ng merits ng kasong ito, yung common plan, joint control of the common plan and joint implementation, and an criminal intent where the president made essential contributions, no? Yung 10 mga bagay na pinakita ng prosecutor na ginawa ng dating Pangulo mula sa pagbibigay ng reward, sa disenyo mismo, sa pagpapalaganap nito at sa pag-appoint ng mga opisyal na kanyang kakampi, kasama niya sa kanyang inner circle nung siya ay mayor pala ng Davao. So dito, Attorney, sa ganitong paglalahad, ang sinasabi nga ay naging maayos yung paglalahad ng kaso ng prosecution. Tingin nyo lamang para ma-confirm ang charges? Though 2 araw pa lamang ito, may next 2 days pa tayo, bukas at sa Biyernes. Well, kasi yung sinasabing substantive basis to say that the crime has been committed, yun kasi yung evidentiary threshold dito. Ibig sabihin nun, merong serious indicia of guilt that if not rebutted will lead to trial and conviction. So yung trabaho ng depensa dito, kailangan nilang i-rebut yung mga sinabi. No? So kailangan natin makita ng buo yung picture dito. Wala pa kasi sa Webes pa yung susunod na hearing at doon naman ilalahad ng depensa, no? Pero kung pag-uusapan natin yung ebidensyang nailahad sa ngayon mula kahapon, ay pinakita ng prosecutor na merong common plan, merong joint control and implementation through a state machinery, at merong essential contributions yung Pangulong Duterte dito mula pa nung siya ay mayor ng Davao, at merong criminal intent, ano? So ito yung ito yung mga elements of individual criminal liability ng dating Pangulo na ipinakita sa ebidensya ng prosecution. Ngayon, kung mabubutasan ito ng depensa, makikita natin sa susunod na hearing, ano? So Pero ito yung dapat nabutasin ng depensa. Dapat ipakita ng depensa na wala naman talagang policy. Yung policy nila ang sinasabing neutralized dan, hindi ibig sabihin na patayin. At yung pronouncement ng Pangulo na napakarami, walang kinalaman yan dun sa mga nangyari. Arbitrary yung mga nangyari, walang kinalaman dun sa policy na yan, at hindi sapat yung mga ebidensyang nilalahad ng prosecution para sabihin na mayroong widespread and systematic attack on civilians. So, Attorney, ito po yung nakikita nyong, sabi nyo nga, ay dapat nasagutin
o gawing strategy ng depensa para mapigilan yung pag-akyat po nito sa trial chamber? Tama po. Gaya ko sinabi kanina, meron na kasing kasong ganito, halos tulad nito, yung kaso nga ni Lawrence Bagbo, na sitting head of state at that time ng Cote d'Ivoire or Ivory Coast, ano? At yun ang nangyari sa kaso. Nagkaroon ng confirmation of charges pa nga, ano? Crimes against humanity in relation to political violence because it was really a case na gusto niyang manatili sa kapangyarihan, ano? At nagkaroon ng violence, may mga namatay. Pagdating sa trial, na-acquit siya ng trial chamber noong 2019 at sa apela na-confirm yung kanyang acquittal dahil nga sa hindi napatunay ng prosecutor yung common plan. So sa trial yon, no? So dito tingin ko kompleto naman yung recados na pinakita ng prosecution at kailangan namang i-rebut ito. Kailangan itatwa ito ng depensa, kailangan nila maglabas ng ebidensya that will rebut, yung kasi yung requirement ng evidentiary standards dito, that will rebut that common plan, joint control, criminal intent, no, and essential contributions of the president to the Oplan Double Barrel and Oplan Double Barrel relief, no? Or tawag dito. May pangalawang klase, yung binuhay uli yung Oplan Double Barrel, reloaded, tawag doon sa policy. So ito po ang maaasahan natin sa susunod na 2 araw. Sa Huwebes po, tama. Dahil yung panghuling araw, closing statements yun at maaaring take up yung reasons for his continued detention, which is required also by the rules of the ICC. So kung pagbabasihan po natin, Attorney Bagares, yung the first 2 days, makikita natin kung i-assess mas lamang ang prosekusyon. Well, masasabi natin ngayon na kumpleto yung kanilang nilahad na kwento, So merong legal coherence, merong narrative integrity, and evidence that if unrebutted could sustain a conviction. So ito kasi kailangan sa stage na to, kailangan i-rebut 'yon. So sa tingin ko kumpleto dahil merong sa simula yung pinakita yung matrix ng relationships between the president and his co-perpetrators, At dito sa pangalawang hearing kahapon, yung mga detalye noon, nilahad yung nangyari sa Davao na yung nangyari sa kalakhan ng bansa, nagsimula sa Davao. And in fact, yung policy ng Oplan Tokhang and Double Barrel is actually just a copy of what was implemented by Duterte when he was mayor in Davao, and that the same persons who helped him, so were also the ones who helped him nationwide when he became president, became DOJ secretary, became PDEA chief, became NBI chief, and became the PNP chief. So the law enforcement agencies were essentially used as being part of the state machinery. The allegation is that they were used by President Duterte to implement this common plan to kill the target civilians in connection with his drug war. Attorney, marami rin na ang pumuna sa paninisi ng defense sa media, NGOs at akadema na sumira raw sa imahe ni dating Pangulong Duterte. Bilang international law expert, ano yung implikasyon nito sa freedom of the press at academic freedom? Well, hindi na tayo nagulat niyan kasi nung simula pa lamang ng presidente yung dating Pangulo, yun na rin yung sinasabi niya, na yung media ay pinalalaki yung isang wala naman talagang issue na yung ginagawa niya lamang ay for law and order. Now, we know what the consequences of those statements were dahil sa social media, Mr. Duterte was the first president elected because of popularity in social media. Social media was also used to troll, to harass members of the press, And that harassment actually had an impact on how journalists function and how they were supposed to carry out their tasks in society. But that is really what the framing is of the defense. Na ang lahat ng nangyari dito ay talagang really a narrative that's false, and that narrative was used to bring the former president to The Hague to be tried for crimes against humanity.
Isingit ko na rin po itong mainit na issue ngayon tungkol dito sa paratang na nagpakilalang 18 ex-Marines kay former Senator Antonio Trillanes at iba pang opisyal ng pamahalaan na tumanggap umano ng pera para sa ICC investigation. May legal implication ba ito sa ongoing process? Sa palagay ko, ang value lang niyan para sa depensa at para sa kampo ng dating Pangulo is to undermine, the intention is clear, is to undermine the credibility of the ICC proceedings right now. And I think it's really more for the constituencies of the President in the Philippines. But pwede ring magkaroon kasi ng proceedings din, no? Kasi this is actually an attack on the administration of justice. But pero kailangan ipakita na may connection yung depensa dito, no? I mean, so at this point where we are, mahirap sabihin yun. But of course, yung mga statements na yan, hindi naman yan sa korte, ano? Kaya yung credibilidad ng mga testigo, mahirap paniwalaan kung hanggang dyan lang ang gagawin ng mga partido na nasa likod ng ganyang mga pagbubunyag, no? Again, Attorney Bagares, ano ang aasahan natin sa mga susunod pang 2 araw ng pagdinig? Kung aakyat ang kaso sa trial chamber, ano na ang aasahan at dapat na abangan? Well, bukas, magkakaroon ng pagkakataon yung depensa na ilahad yung kanilang sariling mga ebidensya, no? Dapat, sabi ko nga, dapat ipakita nila na wala namang common plan, walang policy. At napakalaking trabaho para sa kanila dahil unang-una, napakaraming ebidensya, no? Yung recorded interviews, statements of the President about killing people in connection with drug war. Tapos meron pang written policy, yung memorandum circular na pinalabas nung panahon ng ang PNP chief ay si Bato. At ito yung ginamit para sa Opland Double Barrel, ano? Yung pagpapalaganap ng tokhang sa buong Pilipinas. Dapat nilang ipakita na hindi ito isang common policy to commit crimes, no? Kailangan nilang sabihin 'yon. Kailangan ipakita ano ba talaga yung nasa likod ng policy na 'yan. Paano ba 'yan pinalaganap? Meron ba talagang intensyon na na pumatay ng kahit walang due process, no? So 'yun ang pinaka-trabaho ng depensa dito. Sa panghuling araw, closing statements 'yan. At meron din I think isang session na inilaan yung korte, and this is pursuant to ICC rules kasi kailangan regular yan, on an annual basis, nire-revisit, no? Binabalikan yung dahilan kung meron pa bang dahilan na ituloy yung pag-detain kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. So, sasagutin uli yan, meron pa bang basehan para siya ay makulong? Bahagi po yan sa rules ng ICC na regular assessment of the necessity of holding an accused in detention. And then we wait for 60 days para 60 days. malaman kung itutuloy ito sa trial chamber, yung desisyon. Na-confirm po yung any of the charges. At tandaan po natin, mas nakikita kasi natin dito yung charge ng indirect co-perpetration, di ba? Pero meron actually yung alternative the charge dito, yung aiding and abetting. Hindi ito masyadong nadidiscuss, pero actually there's a separate charge na sabi ng prosecutor, kung hindi man siya yung pasimuno, tumulong siya. No, hindi man siya yung isang bahagi ng grupo na nagplano na magkaroon ng ganito, tumulong siya para ipalaganap ito. So, meron pang aiding and abetting dito sa kasong ito. Yun nga po, Attorney Bagares, yung sa mga nagdaang araw kasi nadikdik yung mga umano'y co-perpetrators ng dating Pangulo. So kung umakyat itong kaso sa trial chamber, so posible na rin na maglabas ng warrant of arrest laban sa kanila? Sa rules kasi ng ICC actually, as soon as the pretrial chamber approves the conduct of a PI or a preliminary investigation, the prosecutor can already request the issuance of arrest warrant, no? Pero ito hindi nangyari kay Pangulong Duterte dahil may mga intervening proceedings na kasama yung gobyerno ng Pilipinas, no? Nangyari yung issuance ng request for issuance pagkatapos nun. And I would expect that at this time, I would hazard to say that there are already arrest warrants pero selyado, no? Kasi dalawang anyo yung arrest warrant, yung public o kaya ay sealed. Yung kay Pangulong Duterte actually sa simula nakaselo yun, nakatago yun, pero at some point the prosecutor decided that perhaps it's best to actually unseal it.
no? So itong sa mga alleged co-perpetrators ng Pangulo, sa palagay ko ngayon, no, it would be logical to say na meron ng arrest warrants pero nakaselyo or selyado ang mga arrest warrants na ito. Ano pa ang nakikita ninyong posibleng epekto ng kasong ito sa international law at sa pananagutan ng mga lider ng Estado? At ano rin ho ang epekto nito sa politika at rule of law dito sa Pilipinas? Well, ngayon po, we actually mark today the 40th anniversary of EDSA, no? At ito, isang enduring lesson ng EDSA is the need for public accountability for abuse of power. No? At hindi natin nakita simula pa nung EDSA 86, no? Maraming human rights violations sa panahon na yun. Nobody was tried and convicted for human rights violations in court, in criminal proceedings, no? So dito dapat makita natin yon. At ito talagang, sabi ko nga, this proceeding is really a learning and teaching experience kasi mapapanood ng lahat ng Pilipino, no? Dahil it's broadcast, it's streamed online, may access ang sinumang merong internet, ano? At naririnig mo ko sa radyo. Sana maging leksyon to sa atin, ano? Na meron talagang dapat na limitasyon yung kapangyarihan, no? At hindi pwedeng sabihin na ikaw, presidente ka man o isang taong nasa mataas na kasulukulan na walang limitasyon ng iyong kapangyarihan dahil merong accountability sa international mechanisms kung hindi gumagana yung domestic mechanisms. Attorney Bagares, sa huli, ito po, ano yung mahalagang dapat tandaan ng publiko? May kanya-kanyang opinyon ng bawat isa, may kanya-kanyang pinapanigan, pero ano ang dapat na bantayan, subaybayan sa pagtakbo ng kaso pong ito? Maganda nga itong napapanood ng mga mamamayan, no? Kasi nakikita natin kung paano yung gano'ng kataas yung standards ng fairness, ng fair trial. Dito kasi sa ICC, merong obligasyon na kung ang prosecution ay merong ebidensya that tend to exculpate an accused, merong duty yung prosecution to open that up to the defense, ano? Ganon din yung defense kung meron silang ebidensya nasa kamay nila na that tend to convict or prove the guilt of an accused. Mayroon silang obligasyon. Kasi ang tawag dyan ay doctrine of equality of arms, ano? At yan punto niyan, hindi po yan available expressly sa ating pong court system sa Pilipinas, no? So you can see here the high standard of procedures at kita din natin merong common legal representative for victims, ano, na wala sa ibang korte, na pinapahalagahan talaga yung papel ng mga biktima na meron silang boses dapat, meron silang access sa proceedings. Marami pong salamat sa inyong oras, Professor of International Law, Attorney Romel Bagares.